Itong nangyari kay Marcoleta mga kababayan ay patungkol po ito no sa isang inirepresenta niya na isa di umanong tawag dito testigo or witness na naglaglag or nagdiin kay Saldico at kay House Speaker or dating House Speaker Martin Romualdez na ito daw ang tagahatid ng mali-malitang pera, bundle-bundle, sako-sakong pera na galing sa kickback. Oo mga kababayan. Ma'am, Sir Mario Cornel, hello po. And kay Sir Arnaldo Tan, and kay Junalyn Yukawa, Lilia Juan, and kay Mian Natividad. Ito na nga mga kababayan ko, Diyos mio Marimar, abogado, itinanggi na siya ang nagnotaryo sa pasabog. Ito na nga, nagtuturuan na. Patay kang bagets ka. Oo. Ito na Sir Tyron, and kay Ma'am Grace Oliverio, Hilda Biascon, and kay Julien Yukawa. Ito na. Pakinggan po natin, ha? May ads lang, mga kababayan. Ito na. Ayan na nga. Pineke umano ang notaryo sa affidavit ni Orly Gutesa ang nagpakilalang dating security aide ni Congressman Zaldico na nag-deliver umano ng pera sa bahay nito at ni dating Speaker Martin Romualdez. Ayon po yan kay Senador Ping Lacson na iniutos ng i-background check si Gutesa. Bigla kasi umano itong iniharap sa pagdinig ni Senador Rodante Marcoleta ng walang abiso. Nakatutok si Joseph. Kita nyo mga kababayan, narinig nyo, sabi ng GMA News, bigla daw itong hinarap ni Marcoleta sa Senate Blue Ribbon Committee na walang abiso. Nako, ito na nga, ito sa totoo lang mga kababayan, ito talaga si Marcoleta, talaga napakaipal talaga nito, no? Ito yung tinatawag nating pakialamero, sausawero, lahat na lang. Parang daliri ba na sinausaw mo dyan sa toyo or chili sauce na pagtiki mo maanghang, di ba? Minsan yung kamay natin kung saan-saan tinutusok. Yung pag-itusok mo sabay amoy. Parang ganun si Marcoleta. Mag-ingat po kayo dyan sa lugar na kung saan malakas ang ulan. According mismo sa GMA, bigla daw itong ipinasok ni Marcoleta at walang abiso. Nako po. At peke daw itong notaryo. Eta mo na, Marcoleta, nakakahiya ka. Ito po. Mabibigat ang mga pahayag na binitawan ni Orly Gutesa na nagpakilalang dating security aide ni ako Bicol Party List Representative Saldico sa Senate Blue Ribbon Committee. Saksi daw si Gutesa sa paglabas-masok at pag-deliver ng mali-maletang pera sa bahay ni Ko tulad ng nanggaling kay dating ACT-CIS Party List at ngayon Benguet Representative Eric Yap. Nag-deliver din daw siya ng mga maleta ng pera na tinawag niyang basura sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Kumikit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa... Ayan, nakita nyo mga kababayan? Kita ninyo, malalaman mo, nagbasa, hindi niya alam yung sinasabi niya. Kaya nga si Henry Alcantara, natatawa minsan, sumisilip-silip. Sa kanya ba talaga to statement na to? Apidabit sa kanya ba talaga to? Kaya nga, Itinanggi na ni Romualdez at Yap ang aligasyon. Si Ko itinanggi rin na may tinanggap na pondo mula sa anumang proyekto ng DPWH. Pero ang affidavit ni Gutesa na binasa sa Senado, naku-question ngayon. Ang Notary Public kasi na nakapirma sa affidavit na si Atty. Petchi Rose Espera, sinasabi ngayon na hindi raw siya nagdotaryo, lumagda o lumuhok sa paggawa ng affidavit ni Gutesa. Patay! Ay Senate Blue Ribbon Chairman Senador Panfilo Lacson. Pasigurado rin daw at walang otorisasyon ang pirma nito at ibang detalye sa notaryo. Kita ninyo, dinuktor yung pirma ng abogado. Kasi ang sabi ng abogado, hindi siya pumirma. Ang tanong ngayon mga kababayan, bakit ito sinangayunan ni Marcoleta nang hindi pala ito pumirma ang abogado at bakit si Marcoleta? Nako, nung una sumabit ang sabi, gawing state witness itong mga diskaya. Bago ka pala maging state witness mga kababayan, ay kailangan hindi ka sangkot sa anumang krimen, hindi ka guilty, hindi ka mahatulan at walang kasong nakabinbin sa'yo. Itong si Marcoleta ay pinagpilitan talagang gawing state witness itong mga diskaya. Nakita nyo naman sa paliwanag, diba, ni Congresswoman Jinky Luestro. Sabi ko sa inyo mga kababayan, ito talaga si Marcoleta. Tanggalin nyo na nga yan dyan. Pasaway lang yung matanda na yan.
Dagdag panggulo lang yan. Di ba? Pabida-bida. Tanggalin nyo nga yan. Diyos ko. Nakakaano eh. Alam nyo, parang ano yan eh. Parang, ewan. Pambulabog. Nga. Alam nyo yung namimingwit ka ng isda, tapos sabay batuhin. Alam nyo yung ganon? Yung namimingwit ka, tapos siya nandun sa taas, binato niya yung pinamingwit mo. May ganyan. Yung sarap mong hulihin, tapos ihagis mo doon pa sa palalim una ulo. Alam nyo yung ganon? Mga kababayan, yung namimingwit ka, kailangan tahimik ka. Tapos biglang batuhin yung ilog or lawa habang namimingwit ka. Yung ganon. Ang hirap kay Marcoleta. Dapat nga, pagbawalan niyang pumasok kung hindi naman siya miyembro ng committee. Alam mo yung physically present but mentally absent? Parang ganon. Alam mo, sa totoo lang, Marcoleta, ang tanda mo na. Nagkapanot-panot ka na nga eh. Pero wisyo ka lang dyan. Huwag ka munang umatin kung hindi ka naman kasali sa sa hiring-hiring. Panggulo ka. Nakakahiya ka. Notaryo ang isang dokumento para maging publiko ito at magamit sa korte. Personal na pinanunumpaan ng isang affidavit sa harap ng abogadong nagnotaryo nito. Pinuntahan namin ang opisina ng Espera sa Maynila para kunin ang kanyang pahayag, pero wala ito roon ayon sa staff na nakausap namin. Sabi ni Lacson, sorpresa raw ang pagpipresenta ni Marcoleta kay Gutesa kahapon at ni hindi man lamang nag-abiso sa kanya bilang chairman ng komite. Kailangan aniyang makilatis ang background at record ni Gutesa, lalo na't mabigat at seryoso ang mga testimonya nito kahapon. Sinisigap namin makuha ang panig ni Gutesa at Marcoleta. Ang DOJ ang sabi hindi pa pumupunta sa kanila si Gutesa. Inaalam na rin nila kung peke nga ang notaryo ng salaysay nito. Kahit sabihin natin may issue ng notarization, the fact that it is a sworn statement delivered under oath in the Senate makes it an official statement pa rin. Diba? Sa pagtatanong kay Gutesa, binanggit din niya naghatid siya ng pera para kay Romualdez sa isang bahay sa Aguado Street malapit sa Malacanang. Nang hinga ng reaction ukol dito, sabi ng palasyo, kung meron pong ganitong talagang pangyayari, patunayan naman po at hindi naman po muli, hindi po makikialam ang Pangulo sa mga pag-iimbestiga na ito. Kaya po nag-create ng isang independent commission para po maging malaya ang pag-iimbestiga, kamag-anak, kaalyado, pinsan man, kapatid man, o anuman, lahat po ay dapat maimbestigahan kung dapat na maimbestigahan. Diba? Para sa GMA Integrated News, Joseph. Ito pa. Sunod, mga kababayan. Kita ninyo? Nakakahiya. Nike, shoes, Sorpresa? Nawawala ng kredibilidad ang Senado dahil sa ginawang, alam mo yun, yung nakapulot ka ng silupin, tapos yung laman doon bag. Porkit nakita mo na bag nakalagay Christian Dior na yun. Pero hindi mo muna inalam, hindi mo muna kinilatis kung original ba yun o Class A. Parang ganun eh. Parang ganun yung ginawa ni Marcoleta. Alam mo yung nakakita ka ng isang supot na silupin. Una, kumuha ka ng stick, inabot-abot mo kasi baka may sawa, baka may cobra, or else kaya may tae. Nung nakita niya na buka ang silupin, walang tae, walang sawa, nakita niya bag. So pagdating may nakalagay Christian Dior. So nakita mong Christian Dior, dinala mo na. Tapos sabi mo, i-display mo yan kasi Christian Dior. Pero hindi mo alam na original ba yun o Class A. Basta nakita mo yun na yun, yun na yun. Mapanlin lang talaga. Ang dami ng mapaglinlang lang. Depende na lang yan sa pakinabang. Tragis na yan. Kita nyo mga kababayan, may mga ganyang tao eh. May mga ganyang tao. Ito, tignan nyo tugtugan na lang natin muna si Marcoleta. Ito. Kita mo Kita ninyo. Sangkot din yan, Senataro. Depende na lang yan sa pakinabang. Mga sabing mata mo, mga gusto mo mabot, gusto ko, pinagmukha na tayo out. Ang kami na mapanin lang, depende na lang yan sa pakinabang. Mga sabing mata mo, mga gusto mo mabot, gusto ko, pinagmukha na tayo out. Kita ninyo? Pinagmukha na tayong honghang. Kita nyo yan? Bakit kaya nanalo pa yan? Continue.
Ang paglutang ng resource person na si Orly Gutesa sa investigasyon sa flood control scandal. Nabulaga ang Senado sa kanyang mga revelasyon kahapon, pero marami rin ang kumwestiyon sa kanyang kredibilidad. Hindi rin siya sumipot sa nakaschedule niyang appointment ngayong araw kay Justice Secretary Boying Remulla. Narito ang agenda report ni Hannah. May pasabi-sabi pa na hindi ko kailangan ng proteksyon ng Senado. Hindi ko kailangan kasi may armas naman ako. Ay, kaya naman ako ipagtanggol ng aking mga kabaro kapwa Marines. Putang inang yan. Eh, ba't ganyan hindi ka sumipot? Diba? Bukod dito sa peking testigo, mga kababayan, dapat idamay iyong nagbitbit dyan sa Senado. Kasi sa totoo lang, kung hindi nito pinayagan ni Marcoleta na paupuin nga doon at pasalitain, walang ganyang pangyayari. Binulabog. Dapat si Marcoleta ang managot dito. Bakit? Sa totoo lang, mga kababayan, ang tao, hindi ka didikitan ng linta. Hindi ka makakagat ng linta kung hindi mo isinawsaw yung paa mo sa tubig na may linta. Yun ang totoo, mga kababayan. Yeah? Simple lang yung sinasabi ko pero tago sa buto. Hindi ka kakagatin o didikitan ng linta kung hindi mo sinadyang idikit yung paa mo doon sa tubig na may linta. Ganun yun. Makakagat ka ba ng linta kung hindi mo iapak paa mo? Sa madaling salita, hindi to magdadaldal itong si Orly Gutesa doon mismo sa Senado at tatamaan ng napakaraming kamera sa iba't ibang social media platform kung hindi ito binitbit ni Marcoleta doon. Ganun lang kasimpol. Si Marcoleta dapat ang managot dyan. Kasi bakit? Ba't niya hinayaang dalhin doon at pasalitain at payaw-yawin? At higit sa lahat, sabi nga mismo ni Senator Pampilo Lacson o ni Ping Lacson, hindi daw ito humingi ng abiso. Di ba? Dapat si Marcoleta ang managot dyan. Kakahiya. Witness ba ang nangyari sa Senado kahapon? Yan ang tanong ng netizens matapos itanggi ng abogado na si Pechi Rose Espera na ninotaryohan niya ang pasabog na affidavit ni Orly Regala Gutesa, ang surprise witness sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Si Gutesa ay dating security consultant umano ni Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co at dinetalya niya ang limpak-limpak na cash deliveries umano sa bahay ni Co at maging kay dating At may balibalita pa akong mga kababayan na ito palang si Orly Gutesa ay dating security din ni Sara. Nako po, mga kababayan, dating security di umano ni Sara Duterte. Di ba? Kita ninyo? House Speaker Martin Romualdez. Ma'am Arlene, hello po. Basura ang tawag sa higit kumulang 48 million pesos na nasa bawat maleta. At ayon kay Gutesa, si ACT-CIS Party List Representative Eric Yap nakapagpadala umano ng 46 na luggage sa bahay ni Ko sa Pasig City. Sa katotohanan na ang lahat ay nilagdaan ko, ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang nangarin. At saka hindi ba kayo nagtaka, mga kababayan, na yung statement ni Sara na alam nyo ba, 2 tao lang ang may hawak ng budget sa Pilipinas. Si Zaldi Co at si Martin Romualdez. So bakit ito ngayon, itong security daw di umano ni Zaldi Co? Si Martin Romualdez at si Zaldi Co lang. Bali-balita nga di umano, security guard pala ito ni Sara. Nako po, may connection Alam mo, sa sunod Marcoleta, magdala ka dyan ng Indonesian. Dahil magdala ka ng Indonesian na hindi kilala ng tao at hindi kilala ng Pilipino. Pangalawa, hindi nakarehistro at walang kamag-anak dito, tas gawin mong witness. Magdala ka ng isang Indonesian o di kaya Chinese, gawin mo di umanong witness. Yung hindi kilala ba? Yung, alam mo yung, hindi mo pinulot kung saan-saan, hindi mo pinulot sa kanto lang. Kasi, malalaman mo yan kasi yung fingerprint niyan, yung, di ba, yung mata niyan, yung sensor niyan. Meron pa yung lisensya, may ID pa yan, malalaman Di ba?
Kaya pala mga kababayan, nung pumunta si Sara doon sa opisina ni Marcoleta sa Senado, pagkatapos noon, meron palang pasabog. Hindi na napansin. Mga kababayan, na bumisita si Sara doon sa Senado. O bakit siya bumisita doon? Para saan? Tas magulat na lang tayo, ilang araw nakalipas, ayan na yung pasabog. Na, alam nyo, basang-basa namin eh. Okay lang sana kung pumupunta kayo dyan, mag-iiba yung anyo ninyo, hindi kayo makikilala. Kamakailan lang, wala pang isang linggo, bumisita si Sara doon sa opisina ni Marcoleta. Kita nyo? Kakabisita lang ni Sara doon. Tas ayun na naman, si Martin Romualdez, si Saldico na naman. Putragis na yan. Parang walang katapusan yan eh. Yun na yun, pati yung sa rally. Kita ninyo? Tanim witness. Huli pero di kulong, sabi ni Sir Michael Villarin. Kita ninyo, wala pang isang linggo nang galing si Sara sa opisina ni Marcoleta. Tapos paglabas, ayun na, eto na. Ay Diyos ko. Matulungan ang ating bansa. Kita sa huling pahina ng affidavit na ninotaryohan ito ni Espera. Pero falsified at unauthorized ang notarial details nito ayon sa abogado. Wala raw siyang anumang partisipasyon sa pagsasagawa ng nasabing affidavit. Sino at paano nga ba lumitaw si Orly Guteza sa pagdinig? Ipinakilala siya ni Senator Rodante Marcoleta sa Hindi nyo ba naalala mga kababayan? Alam nyo sabi ni Sara, kahit anong mangyari, totoo man o hindi ang ginagawa ko, sisirain ko kayo. Hindi ako mag-resign sa posisyon kong ito. Tama man o mali, sisirain ko kayo. Diba? Ano ba sabi ni Sara? Mga kababayan, tama man o mali ang ginagawa ko, sisirain ko kayo. Diba? Ito mga kababayan, Sara, sisirain ko kayo. Sinabi na niya yan eh. Ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Ma'am Victoria, Kaya salamat po. sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kita ninyo? Kita ninyo yan? Wala akong pakialam kung masira kayo. Akin na ito. Sisirain ko kayo. Akin na to forever. Kita ninyo? Anong ginawa ni Sara doon sa opisina ni Marcoleta? Nagtong-its? One day before the hearing, tumawag daw kay Marcoleta si dating Congressman Mike Defensor para sabihing may isang tao raw na gustong lumitaw kaugnay ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Kalaunan, nagparaya si Marcoleta, nakipag-meet sa isang restaurant at doon niya nabasa ang draft ng salaysay. Sinabihan niyang panotaryohan daw ito kung buo talaga ang loob ng nasabing witness. At doon na nga lumitaw si Guteza. Kapansin-pansin ang tila pag-coach ni Marcoleta sa surprise witness habang binabasa nito ang kanyang salaysay. Kinukuts. Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang Diba? Kita ninyo? Meron daw napuputol sa script na binabasa. Huwag kang magmamadali. Kasi sa totoo lang mga kababayan, kung talaga na itong si Orly Guteza, ay siya talaga ang tao na driver, na tagahatid, taga-deliver ng mga mali-malitang pera, hindi ka mabubulol. Hindi ka magkakamali sa script mo. Bakit todo back up, Mami Regine de Vera? Puro back up si Marcoleta. Kinukuts pa. Tinuturuan, may naputol eh. Huwag kang magmadali, di ba, Ma'am Cheryl Andres? Si Jero de la Cruz. Kita ninyo, alam mo Marcoleta, kunti na lang talaga. Kunti na lang. Ulitin mo pa yan, mapapanot ka na talaga. madali. Naputol na. Ulitin mo yung paragraph 20. Di ba? Tinuruan pa. Wala na akong
Hindi ko makita na putol na siya. Ayan, ito na, tawa-tawa na. Nakalap ng Bilyonaryo News Channel ang resume ni Guteza. Ah, Laking masbate ito at retiradong enlisted personnel ng Philippine Marine Corps. Naging VIP security din siya sa iba't ibang ahensya, kabilang ang Bureau of Customs at Office of the Vice President. okay, Ayon taan din sa ninyo? Security siya ng Bureau of Customs at security din siya ni Sara Duterte. Ayan na. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, walang usok na nakikimkim. Walang utot na hindi nangangamoy. Maliban na lang kung sarado yung butas ng ilong mo. Putang ina. Pilipino, ang lalaki ng butas ng ilong. Hindi talagang hindi po pwedeng hindi maaamoy yan, Marcoleta. Alam mo, sa totoo lang, Marcoleta, kami pinanganak ako 90s. 90s. Early 20s. Butang ina, Marcoleta. Mag-aral ka ng panibago sa modern technique. Yung moderno, moderno, yung touchscreen, Itigil mo yung kakagamit mo ng dikipad. Luma na yan. Diyos mio, Marimar Marcoleta. Pag-aralan mo yung panibagong technique. Kasi alam mo, sa totoo lang, Marcoleta, luma na yan. Sa madaling salita, naku, alam mo sa amin, yung mga matatanda, kaya umabot ng 100 years old, mahilig sa cook. Totoo yan. Yung mga nag-iedad ng 100 years old, mahilig sa cook. Walang pakialam kung cook light ba yan, cook regular, cook zero, basta cook. Marcoleta, mag-aral ka ng panibagong version. Lumang tugtugin na yan. Diyos ko, tuturuan mo pa kasi may... Ay, Diyos ko, paragraph 20 na putol daw. Bakit mas may alam ka ba? Putang ina, Ang dami ng mapaglin lang. Depende na lang yan sa pakinabang. Alam mo, Marcoleta, sa totoo lang, kaya pala sabi nila, pag ikaw nanalong senador, delikado talaga. Hindi ba po pwede ipasaykayatres muna natin si Marcoleta, mga kababayan? Ipasaykayatres muna natin yan, parang kakaiba eh. Kung ano yung anak, yun din yung tatay eh. Ng aming team, nagtrabaho siya sa termino ni Nooy Secretary Martin Andanar ng Presidential Communications Operation Office sa ilalim ni dating PCOO Undersecretary Noel Puyat. At ang huling stint ni Guteza ay sa Bureau of Corrections. Sa hearing, sinabi ni Guteza na hindi bababa sa 3 beses ang naging duty niya sa pag-deliver ng pera sa bahay ni Romualdez. Pero pinasinungalingan na ito ni Romualdez dahil sa panahon ng umano'y deliveries noong 2024, under renovation daw ang bahay nila at construction workers lang ang naroon. Sinusubukan pa namin makakuha ng pahayag mula kay Defensor. Nalig na rin noon si Defensor sa isang tila peking whistleblower na si Ador Mawanay noong 2001. Okay, ninyo. Kukuha kayo ng whistleblower, kukuha kayo ng witness mula pa kay Defensor. Ito nga, sabi ng Bilyonaryo News, na link na din si Defensor sa peking whistleblower. Putang ina. Ang tao kasi, mga kababayan, 2001 na link na din si Defensor ng peke na whistleblower. Noon, gumawa si Mawanay ng false public allegations laban sa mga politiko, partikular kay Senator Ping Lacson. Ayan na. Parehong strategy ang nangyari. Doon, inakusahan ni Mawanay si Lacson na may millions of dollars umano ang senador sa kanyang foreign bank accounts na may kaugnayan sa di umano'y criminal activities sa kanyang termino bilang PNP chief. Isang retired general din na si Victor Corpus ang inakusa si Lacson sa issue at kalaunay nagsorry noong 2017 matapos sabihing baseless ang mga aligasyon. Nag-cruise din ang landas ni Lacson at Defensor noong panahon ng Jose Pidal issue. Handang ilabas noon ni Lacson si Udong Mahusay bilang testigo laban kay dating First Gentleman Mike Arroyo tungkol sa di umano'y secret bank accounts nito. Pero naudlot ito nang biglang sinundo si Mahusay sa tulong ni Defensor.
Ang tawag ng Malacanang dito noon ay rescue, pero para kay Lacson, ito'y paraan para hindi na makapagsalita ang testigo. Fast forward to 2025, sabi ni Lacson na chairman ng Blue Ribbon Committee, wala raw naging abiso o paunang pabatid sa naging pagharap ni Gutesa sa hearing kahapon. Ayon sa Senate rules, kailangan makapag-file ng kopya ng written statements ang witnesses at least 24 hours before the hearing. Kita ninyo? Kailangan makahingi ng kopya at least 24 hours bago ang hearing. Parang mag-sign in ka muna ng IGOB. Kasi bukas lilipad ka na. Kaya may ganyan, di ba? Pag umalis ka ng Pilipinas, mag-sign in ka muna doon sa IGOB mo, Kasi hindi ka pagdaan mo sa immigration, wala kang IGOB, di ka papasukin, mag-sign in ka. 72 hours bago ang flight, mag-sign in na. Di ba? May ganyan. Ang problema ngayon, Marcoleta. Si Lacson pa, lukuhin ninyo, investigador yan. Kung meron tayong Ramos, meron tayong Lacson. Di ba? Kita nyo yan? Tapos bakit hinayaan ito na dalhin ni Marcoleta doon at magdadaldal? Naku po, ayun na nga mga kababayan, Diyos mio, Marimar, anak ni Jesus. Hindi ko alam sinong kumadrona. Alam mo si Marcoleta, pag namatay yan, walang simenteryong malibingan. Bakit? Ang Iglesia ni Cristo, walang simenteryo. Totoo yan. Yun na totoo, hindi scripted.